Hello mga ka-good vibes, alamin sa videos na ito ang mga pamahiin sa buntis at panganganak. Panoorin nyo lang po ang buong video. Maraming salamat guys and God bless you everyone. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, i-share ko po sa inyo ang mga pamahiin sa buntis at panganganak. Panoorin nyo lang po ang buong video hanggang matapos mga ka-good vibes. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat guys and God bless you everyone. Ang mga pamahiin o superstitious sa wikang Ingles ay mga paniniwala na mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula sa noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito, maging sa makabagong henerasyon. Lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya ay sinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito. Mga pamahiin sa buntis at panganganak. Number 1. Ang babaeng buntis na mahilig kumain ng kambal na saging ay mag-aanak ng kambal na sanggol. Number 2. Ang balat ng isang sanggol ay palatandaang ang kanyang ina ay mayroong pinaglilihiang hindi niya nakain. Kailangang ipuin ng isang buntis ang kanyang puwet upang sa puwet din ng bata mapunta ang magiging balat nito. Number 3. Ang isang punong kahoy na maraming bunga ay malalanta at titigil sa pamumunga. Kapag ang bunga nito ay napaglihian ng isang buntis, kailangang ihian ng kanyang asawa ang puno upang bumalik ito sa dating sigla. Number 4. Ang sinumang lalaki ay maglilihi kapag nahakbangan ng kanyang asawang naglilihi. Number 5. Huwag tumambay sa pintuan ang bisita na buntis. Sa halip ay agad na pumasok sa loob ng bahay ang bisita upang hindi mahirapang manganak ang buntis. Number 6. Kailangang gumapang pababa ng hagdan ang isang lalaki na nahihirapan sa panganganak ang asawa upang mapadali ang pagsisilang. Number 7. Kapag buntis ang babae lalo at nakatira sa malalayong baryo ay kailangang mag-ingat sa tiktik. Number 8. Kapag madalas na pumintig ang kaliwang bahagi ng tiyan ng isang buntis, siya ay magkakaanak ng babae. Kabaliktaran naman kapag sa kanan. Number 9. Kapag mayroong nagaganap na eclampsy, kailangan magsilabas ng bahay ang mga buntis upang hindi maging abnormal ang kanilang magiging anak. Number 10. Kapag ngumiyaw ang pusa sa harap ng isang bahay, may babaeng buntis sa bahay na iyon. Number 11. Kapag pinagtawanan ng isang buntis ang isang taong may kapansanan, ang kanyang magiging anak ay magkakaroon din ng ganoong kapansanan. Number 12. Kapag pinalo ng buntis ang isang hayop ay ganoon din ang magiging mukha ng sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Number 13. Kung mayroon kang kasambahay na buntis, masama ang pumatay ng tuko sapagkat malamang na mamamatay rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Number 14. Masama ang mapagkumpuni ng bahay kapag ang isang may bahay ay buntis dahil tiyak na mahihirapan itong manganak. Number 15. Masama sa isang buntis ang maupo sa hagdan ng bahay. Number 16. Paglilihian ang taong magaganda at gwapo para maging maganda at gwapo rin ang isisilang na anak. Atin laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at siguradong sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkrito at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong Niya. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko pong ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos mga ka-good vibes and God bless you everyone.